Hi kaibigan, konting panahon lang po ang hihilingin ko sa inyo. Magbabahagi lamang po ako ng paalaala. Of course, dagdag kaalaman sa mga ngayon lamang po makakaalam at nakakatuklas, no? Ito po'y napaka-importanteng usapin about sa safety ng ating araw-araw na ginagawa. Na maaaring kapag busy na po tayo ay hindi na po natin iniisip yung kaligtasan natin sa ginagawa natin. Lalo't higit kapag pinamadali yung trabaho. Urgent, no? Isa yun sa mga hindi natin inaasahan na may mangyayari na bagay na hindi natin gusto. Kapag hindi na tayo naging maingat doon sa ating ginagawa or hindi na tayo aware sa sa safety na dapat nating gampanan, no? Mga kaibigan, may i-share po ako dito na video na mag-react po tayo kung ano ba yung mga nakikita natin na pagkamali or hindi nila na pag-aralang maigi yung ginagawa nila, no? Kung sila pa ba ay ligtas or hindi na sa kanilang trabaho. Okay po, alam mo, mayroon po tayong sinusundan na batas sa trabaho natin, which is ito po ay makikita natin sa yellow book, no? Na sinusundan natin kumbaga pinaka-bibliya ng safety. Itong yellow book na tinatawag, which is mababasa natin dito sa Department Order number 198 and series 2018, implementing rules and regulations of Republic Act number 11 of 58, entitled An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations thereof, pursuant to Section number 32 of Republic Act 11 of 58, an Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations thereof. So, the following implementing rules and regulations are hereby issued. So, dito po mga kaibigan, ay ito yung pinakalituntunin natin na standard na dapat sundin, lalo na sa pagkasa mga employer na atin po pinapasukan, ay meron po kanya-kanyang mga standard na sinusunod na in line with the compliance o ba compliance ito dun sa DOLE requirements, no? Dahil pinagtitibay ng batas nito ang pagiging pag-maintain ng safety ng mga trabahador. Kasi once na kapag yan ay pumalpak at hindi po or na-violate, no, kung ito man ay na-violate ang standard ng OSH, ay maaari magkaroon po ng penalties. That is a violation, kaya magkakaroon po ng penalties kapag ma-violate po nila yung standard ng OSH, no? So, alam niyo po, mayroon po tayong katawag na 98% preventable accident and 2% non-preventable accident. Ano ho ba yung 2% na yun? Ang 2% po na yun na non-preventable is yung tulad ng natural disasters, bagyo or typhoon o whatever na klaseng disasters na yan. So, yan po yung non-preventable. Bakit? Kasi naghahanda man tayo niyan para dyan, pero sa lakas po niyan, depende po sa lakas or hindi po natin makokontrol yan. So, mayroon talagang losses na mangyayari. Then, ito namang 98% na preventable accident, ito naman yung natural na ginagawa na araw-araw, activities sa araw-araw, yung napaghahandaan natin. Ano ba yung, like for example, yung pagmamaniho na mabilis ng sasakyan, anong control nun para hindi ka disgrasya. So, dapat magpadahan-dahan, no? So, yun yung example na preventable siya. Ano po ba? Yung mga machine na ginagamit natin, huwag nating tanggalan ng machine guarding. Yung mga blades na machine na naka-design. Kasi, once natanggalan natin ng machine guarding yan, tumalsik or
maipit mo or maidikit mo yung balat doon, so aksidente po yan. So yung tinatawag na mga preventable na pwedeng hindi mangyayari kapag nape-prevent siya. So 98% daw, sabihin ko almost most of all na accident na nangyayari ay dapat pala nape-prevent maliban sa 2% na non-preventable tulad na natural disasters, no? Natural disasters. So nape-prevent pala yung mga ibang aksidente maliban sa mga natural disasters, no? So yun po ang tandaan natin, no, na dito po si video na to, hindi po ako yung may-ari dito. Ay ito po ay nakalap ko lang din, nakita ko lang din, so nais ko lang din na gamitin upang inyo pong mabigyan din ng focus or mapag-aralan din na hindi mangyari sa atin to, hindi mangyari sa inyo to. So aral lang din ito sa inyo na maiiwasan din natin kung ano po yung dapat maiwasan. May tinatawag tayong HIRAC. Ano ba ibig sabihin ng HIRAC? Ang HIRAC po ay Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. So yun yung tinatawag na HIRAC. So unang-una, hazard. Ano ba yung hazard ng trabaho natin? So searching for hazard. Then after that, nakita mo yung hazard, you have to identify what is hazard. Ano ba yung hazard dito? Na-identify muna kung anong klase hazard yun. So, ano yung control o risk assist nun sa hazard na nakikita mo? Nung nakita mo ang hazard, na-identify mo kung ano ang hazard, at gumawa ka ng control. And then, implement the risk assessment. Kung ano po yung assessment mo, hindi lang hanggang doon, dapat may implement din natin. May implement mo rin kung ano po yung na-identify mo na hazard, or i-implement mo yung control doon sa nakita mong hazard. So yun po yung meron ang ibig sabihin ng HIRAC, no? So importante po yun, no? Dito po sa video na to, makikita po natin kung gaano kahalagahan yung HIRAC na ating sinasabi. Mabilis lang po na panahon yan, no? Si kuya ay very simple na nagpapala ng buhangin, habang si kuya naman sa gilid ay nanonood. So very normal, no? Wala pong expectation na pwede mangyari. Pero ito po, mabibigla po tayo sa nangyari. Pagdaan po ng may dumaan po ng kotse, bigla, mamaya mayroon lang pong biglang bumagsak. Yan. So, sasabi natin na okay, kasama naman sa trabaho yan. Hindi. Oras na talaga niya. Hindi mo masasabi na oras na talaga niya eh. So, ang aksidente po ay hindi po oras-oras na. Kundi talagang dapat yun ay preventable yan. Bakit? Anong control doon? Anong control na hindi dapat mahuhulog yung kartilya na yan galing taas? Dapat yung sa taas pa lang na pinaggamitan ng kartilya doon sa taas, dapat naglagay sila ng railings. No? Kung mayroong railings doon sa taas, harang, ibig sabihin hindi po basta-basta malalaglag yung kartilya. At pangalawa, control. Dapat yung kartilya hindi nilagay sa gilid, dapat doon sa gitna, somewhere na hindi siya malalaglag. Pangalawa pong control yan. At pangatlo, ito paano si kuya walang PPE, wala siyang hard hat o ano. Kahit mabagsakan siya ng kartilya at may hard hat, ibig sabihin sana man lang mape-prevent man lang, makukontrol, hindi man lang siya ganyan ka yung ganyang sitwasyon, no? Mabubuhay pa kaya yan, no? Wala man lang ka-PPE. So napakadelikado sa buhay ni kuya na hindi naging maingat, no? Dapat yan sa isang kumpanya na yan ay panatilihin nilang safety yung paligiran nila. Kahit ngayong buhangin, walang barikada, no?
yung mga hukay siguro itong kanilang scaffold, no, substandard. So dapat yan ay naka-standard. Ito pang isa pang video mga kaibigan. And si kuya po ay may inaayos na ilaw doon sa taas, no? At body system ko, no? Body system. Pero yung tao nakabody niya, hindi naman nakahawak sa ladder. Nakatingala din sa taas at malayo sa kanyang ladder, no? So, nakikita natin walang tibay. Ang kanyang kinatayuan, walang tibay kasi nga walang nakahawak sa hagdan. Malayo siya doon sa hagdan, no? At pangalawa, unsafe act din tong ginawa nitong ni kuya na nag-ayos dahil doon sa pinakatuktok na ng hagdan nakapatong. Dapat yung standard niyan ay third step to the last, no? Dapat siya ay doon sa nakapatong, third step to the last, bago magtuktok ay dapat lang siya nakapatong. In case na kapag ma-outbalance siya ay mahahawakan niya yung pinakatuktok na hagdan, no, na nakalibil sa kanyang puson. At itong si kuya, dapat kung nakahawak ito sa hagdan ay dapat dagdag tibay pa sana, no? Hindi siya ma-outbalance. Pero ito kababayan, no, sa kanila pong hindi pag-iingat, no, kaya nagkaroon ng aksidente. So tingin nyo ba ay hindi siya preventable? Sabihin natin na oras talaga niyan, talagang panahon niya talaga kasama talaga sa trabaho yan na ma-aksidente siya. Hindi masabi na kasama sa trabaho na ma-aksidente kasi nga preventable naman yun. Paano ko siya mapiprevent? Dapat si kuya nga body system, si kuya umahawak doon sa hagdan, saka si kuya naman nakatamak at hindi siya nag-unsafe act. Dapat third step dalas ng hagdan, hindi doon lang dapat siya nakalibil, nakaapak, hindi po doon sa tuktok ng hagdan siya nakapatong. So tingnan nyo ano nangyari, diba? So kawawa, no, ang kanyang sitwasyon. So talagang na-aksidente siya. So mga kapatid, mga kaibigan, no, ilan po ang mga paalala. At kung mayroon pa kayong masasabi sa video na to, comment, just put your comment below. At please don't forget to subscribe my channel and follow our page, no. Kung mayroon pa kayong may comment sa video na to at dagdag pang kaalaman at mayroon pa kayong mga ideas na ma-share, huwag niyo lang pong kalimutan i-comment below. Thank you for watching.